ibabahagi yung aking ibabahagi sa inyo. Ito po yung tatalakay sa buwanang paksa po natin patungkol sa happiness and peace of mind. Ang Isaiah chapter 11 verse 1 to 9, makikita po ninyo sa pagkabasa kanina, ay talagang bawat isa ay dumadaan sa mga tinatawag natin kahirapan o mga problema. Sa bahagi ito ng banal na kasulatan, mga bagay na dapat nating matutunan o dapat nating maintindihan ang mga bagay nito. Una, to understand more about God's attribute toward sa paksang kapayapaan. So ito po yung dapat nating maunawaan. Paano ba natin uunawain ang attributes ng Diyos patungkol sa kapayapaan? So pangalawa, tanggapin natin ang pagbabago sa buhay, sa may tinatawag po nating man of peace according to the principle of Christ. Accept the challenge to live as a man of peace according to the principle of Christ. So pangatlo, kapag hindi ka Kristiyano, if you are not a Christian, accept Christ into thy heart, who alone can bring inner peace. So yun po yung tatlong bagay na gusto kong bigyan ng pagbabahagi sa inyo. Need to be met sa araw o sa paksang ito. Naalala ko po yung presensya ni D.R. Davis. Si D.R. Davis po ay nag-quote sa tinatawag nating statistic that from the year 1496 BC up to 1861 BC, a period of 3,358 years, okay, there were only 227 years of peace as compared with 3,130 years. So imagine po yun. Okay? From 3,358 years to 127 lamang ang nakaranas ng kapayapaan. Wow! Ito po yun ha. So lahat dumadaan sila sa mga problema ito. Okay. Dahil meron po laging hindi pagkakaunawaan. In other words, in a modern history, there have been 13 years of war for every 1 year of peace. Okay. Sa panahon naman po natin, meron pong 13 taon na digmaan. Sa kapayapaan naman ay 1 taon na. Tingnan po yung branch. Okay. So, Davis also point out that within the last 3 centuries, there have been 286 war in Europe alone. Wow! Laging merong hindi pagkakaunawaan. He also adds further that from the year 1500 BC to 1860 BC, there have been more than 8,000 peace treaties negotiated, of which everyone
was broken. So lagi pong meron pong pag-uusap ng tinatawag nating peace treaties or kapayapaan. Even in our country, ay lagi pong nagkakaroon ng tinatawag na pag-uusap para magkaroon ng kapayapaan. Pero nagkaroon ba ng kapayapaan between the military, the managing firm, o maging yung mga taong nasa labas? Hanggang sa ngayon, ang tagal na, ilang gobyerno na, ilang presidente na ang nagpalit-palit, pero bakit hindi masawata ang digmaan ng mga taong kakaliwa at ng ating gobyerno? Meron naman laging peace treaty, may pag-usap naman tungkol sa kapayapaan. Okay. So, which everyone was broken, the average time they remained in force was 2 years. Those figures make it difficult for modern man to find any hope of his endurance. Kaya kung niyo pong i-scrutinize, parang walang kapayapaan talaga. Kasi from BC up to now, ay pinag-uusapan yan. Pero lagi pa rin merong hindi pagkakaunawaan. Okay? The kingdom of God will be ultimately realized in the second coming of Christ in a millennial reign of Christ at the time and the time alone. So kung hindi po darating ang ating Panginoon, wala. Kasi ayon po sa survey from BC to AD, talagang yan ay lagi nang pinag-uusap-usapan. Pero wala pa rin pong nagawang maayos na kasagutan patungkol sa kapayapaan. So the ultimate hope of peace was to be found when Christ is exalted in all the earth. Yun lamang po. Kakaroon tayo ng kapayapaan kapag ang ating Panginoon ay naitas na sa gitna ng sanglibutan ito. Then, the kingdom of this world will become the kingdom of God. And we call it millennium. Okay. Kaya kung titingnan niyo po yung pong pagkabasa ng talata, magkakaroon lamang po ng kapayapaan, magsasama ang leon at yung hindi niya kalahit, pero hindi mag-aaway. Ayon po sa pagkakabasa. May sabi po ng talata, the wolf also shall dwell with the lamb. Wolf, yung pong mga asong gubat, ay magsasama sa mga tupa. Eh ngayon po, hindi po pwedeng magsama ang asong gubat o yung mga wolf niyan sa disyerto o sa mga malamig na lugar, isasama sa mga tupa. Hindi po pwede. Lalapain yan. Magkakaroon ng tigmaan sila. Okay? Sila hindi pwedeng magsama. Pero sabi ng banal na kasulatan, okay, the wolf also shall dwell with the lamb. Even the leopard shall lie down with a young goat. Leopard. Ito yung mga tigre na makikitulog sa puta ng mga kambing. Eh ngayon, hindi po pwede yan. Mga kambing, kung makakita ng mga leopard na yan, talagang magtatakbuhan, kasi kakainin sila. Pero dito po sa binabanggit po natin, meron po talagang magaganap. Sa panahon natin ngayon, ano bang hindi natin makita pa? Ito nga lamang sa Christianity, sa Christianismo, hindi pa rin magkasundo-sundo. Kasi may mga taong ika nga,
yung miyembro ng isang kawan ay kukuha rin at dadalhin pa sa ibang kawan. Dahil hindi pa rin magkasundo-sundo. Ano na kaya pa ang meron taglay? So, wala pa. So, for the way, ang ating pong paksa is stay, study, at all costs. Okay? Stay, study, at all costs. Yan po yung ating pong paksa. Stay, study, at all costs. Manatili po tayo. Ang man na mangyari, manatili ka ikangay payapang sa isipan. Okay? Ito po yung binabanggit ng aklat ng Isaiah. Then, yung pong talata na ating pong binabasa sa inyo, Isaiah chapter 11 verse 6, and then verse 7, the cow and the bear shall mix. The young ones shall be bound together, and the lion shall eat straw like the ox. Sa madaling salita po, magkakaroon po ng kapayapaan. Kung niyo pong titingnan kanina, from 16 BC up to 15 BC, walang makita, samantalang tuloy-tuloy naman yung peace treaty. Tuloy-tuloy naman ang pag-uusap ng kapayapaan. Pero patuloy po rin na hindi nagkakaroon ng kapayapaan. Dito lamang po sa bahagi ito, makikita natin na yung pagdating ng tinatawag nating pagbabalik at maitataas na itong ating Panginoong Kristo sa gitna ng sanlibutan ito, then the kingdom of His Word will come or will become the kingdom of the Lord and His Christ. Tinawag ko yan, millennium. So, tingnan po natin, meron po tayong tatlong F. Una, the fact of a millennium. The fact, ang katotohanan tungkol sa aral na ito. The words comes from the Latin, which means mile. M-I-L-L-E. And annus. Doon po nang galing salitang millennium. Mile and annus. Meaning, ang ibig sabihin po niyan, ang kahulugan niyan, ay tatalakay po sa tinatawag nating 1,000 years. Kaya mile and annus is 1,000 years. Okay? This doctrine is often spoken of Siliasum. The word Siliasum from Siloi is 1,000. Okay? It holds that Christ will reign over an earthly kingdom for a 1,000 years reign. Yun po yung ibig sabihin ng salitang millennium. Okay? Hanggang hindi dumating po yung puntong ito, manatili na meron pong digmaan, labanan, hindi pagkakaunawaan ang buong sanglibutan. So magkakaroon lamang po ng kapayapaan kapag si Kristo ang siyang magiging sentro, okay, sa buong sanglibutan ito at ang kanyang kaharian ay makita-katag. So the word Siliasum from the Chiloi is 1,000. It holds that Christ will reign over an earthly kingdom for a 1,000 years. There are 3 school of thoughts na aking pong ibabahagi sa inyo. Una, this school of thoughts implies that Christ will come back before millennium. Okay, ang tawag po dyan ay aral ng pre-millennialism. Ang ibig po sabihin ng pre-millennialism, si Kristo po ay babalik before millennium. So, yung pong series po ng tinatawag nating eschatological issue, pagdating po ng tinatawag nating Corinthian, okay, 1558, ay meron po doon tinatawag sa isang kisap mata
Sa tunog ng trumpeta, ang mga patay ay kanyang bubuhayin at yung mga nabubuhay ay papalitan niya ng katawang incorruptible body. Ang tawag po doon sa sinabi niyon ay rapture. So doon sa rapture na yon ay meron pong magaganap kasi ang mga taong rapture, patay man o buhay, ay meron pong magaganap event sa tinatawag nating kaalapaatan. Ang event na yon ay magkakaroon po ng tinatawag tayong marriage supper of the Lamb, yung ikakasal yung iglesia kay Kristo, at yung tinatawag nating pagbibigay ng mga rewards. Okay? Ang tawag po doon ay giving of rewards. So lahat ng ginawa ng tao, kikita man o hindi, ay magkakaroon po yan ng rewards. At ang rewards na ibibigay sa iyo ay yung pong crown, corona. Okay? So yung mga bibigyan ng corona, ikakasal kay Kristo. Samantala, yung mga taong naiwan dito sa lupa, ay dadanas po ito ng 7 taong paghihirap. 7 years tribulation. At pagkatapos po ng 7 taong paghihirap, ay magkakaroon po ng tinatawag na second coming. Ang second coming po, lahat ng kinuha niya sa time ng rapture, ay isama niyang ibababa para maghari ng 1,000 taon. Dito po sa kalupaan. So kung ikaw ay mapalad na makukuha sa day of rapture, ikaw ay maghahari ng 1,000 taon dito sa kalupaan. Pero kung di ka may sasama sa time ng rapture, mag-suffer ka ng 7 taong paghihirap sa sanlibutan ito. At yung 7 taong paghihirap, equivalent lamang iyon sa day of the Lord. Pero sa day of man, ay 1,000 taon sa isang araw. Wow! Kaano kahaba yung paghihirap? Medyo may kabigatan. Okay? So yun po yung unang school of thoughts, pre-millennialism. Bago magkaroon ng millennium, bababa si Kristo kasama ng kanyang mga hinirang sa day of rapture. That is the first school of thoughts. The second school of thoughts, yung pong tinatawag natin, those who hold that Christ will come back after the period of universal peace and righteousness. And that is the doctrine of post-millennialism. Okay, magkatapos muna ng kapayapaan at saka magkakaroon ng tinatawag na paghahari ng 1,000 taon. Post-millennial. Okay? Si Kristo ay bababa after millennium. Mabigat yung pong tinatawag natin post-millennialism. And then the third school of thought, those who deny that there will be a millennium, and that is the doctrine of amillennialism. So meron pong tatlo. Pre-millennialism, post-millennialism, at saka yung amillennialism. Yung aral po ng amillennialism, ito po yung mga taong idinidinay na magkakaroon ng 1,000 taon na paghahari. Kasi ang kanila, nag-ahari na ngayon si Kristo. So may mga aral po na sa panahon natin ngayon ay nag-ahari na po si Kristo. At kung nag-ahari na si Kristo, sa buong sanglibutan ito, dapat payapa na. Kasi gobyerno na dapat ni Kristo yan. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nagkakaroon ng kapayapaan, even though the series of peace treaty ang nagaganap sa buong sanlibutan ito. Wala pa rin pong kapayapaan. The word millennium does not occur in the Bible. Kaya basahin man ninyo sa Biblia, wala kayong makikitang millennium. But the 1,000 years are mentioned 6 times only in the book of Revelation chapter 20 verse 2 to 7.
He laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. The first mention, 1,000 years. Okay? And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set seal on him, so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years in the second word were finished. But after those things, he must be released for a little while. Okay? After 1,000 years, St. John the Pope ay papakawalan muli. So the word millennium po, ito po yung panahon at gobyerno ng ating Panginoon na walang kasalanang magaganap. 1,000 taon walang kasalanan. Literal yung pong pagkabasa natin. Pero kung papalawatin nyo yung isipan nyo, kaano kahaba yung 7 years in the day of the man, not in the day of God. And I saw a throne, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the soul of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast of his image, and not received his mark on the forehead or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years. 3 times. Next. And the rest of the dead did not live again until the 1,000 years of foresight were finished. Blessed and holy is he who was born in the first reunion. Over such the second death has no power, but they shall be free of God of the Christ, and shall reign with him 1,000 years. Hindi man makita ang salitang millennium, pero makikita natin, mababasa, in Revelation alone, 1,000 years. Binigyan ko po ng definition ng salitang millennium. Came from the word Siliasam or Chiloy, or came from the word na tinatawag po natin mil and ounce. Nang ibig sabihin yan, 1,000 taon. Ano ang magaganap? So, human expectation. Inaasahan po ito ng tao. Sa ayaw mo man, kung ikaw lang ay sinasabi mo, ito lang ang aking pananaw. Pero maraming tao, lahat halos ng tao ay nag-expect sa salitang 1,000 taon. Sa School of Thoughts, yung 3 bahagi ng pag-aaral. Bagamat mayroong free, meron pong pause at meron pong hangin, at lahat ko ay tumatalakay na meron pong inaasahan na 1,000 taon. Okay. So, human expectation. The second is the belief of the early church. Yung pong paniniwala ng unang iglesia itinayo. Kasi tayo, nasa huling na po tayo, henerasyon. Pero yung mga unang iglesia itinayo, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, lahat ng iyon ay nag-expect ng salitang 1,000 taong paghahari. Even the teaching of the Scripture in 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, that you be not soon shaken in the mind, or be troubled, neither by the Spirit, nor by word, nor by the letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Okay. Meron pong aral ng banal na kasulatan nagsasabi doon na tayo ay hindi dapat kawalan ng kapag-asa, kundi sinusulat ng banal na kasulatan. Mention sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 12 and Joel chapter 2 verse 11. And the Lord gives voice before his army, for his calm and very great, for strong in the one who execute his word, for the day of the Lord is great, and very terrible, who can endure it. Binabanggit po ng mga talatang iyan
na talagang ang banal na kasulatan ay nagsasabi na merong paghahari ng kapayapaan sa loob ng 1,000 taon. Ang tanong, maranasan kaya natin yan? So kung ikaw ay Kristiyano, as I mentioned po sa aking pong tinatawag na lesson to be learned. If you are a Christian, and if you are not a Christian, accept Christ. So, para maranasan mo yan. So the second is this. In Isaiah chapter 10 verse 20, Isaiah chapter 10 verse 20, and it shall come to pass in the day that the remnant of Israel, and such as have escaped of the house of Jacob, will never again defend on him who defeated them. So sa madalit salita ko, yung pong word na ginagamit ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, Joel chapter 2 verse 11, and Isaiah chapter 10 verse 20, then 27 verse 1, that is the day of the Lord. Araw ng Diyos po yan. So, araw ng Diyos, the day of the Lord. So, yung mga talatang yan na nyo, napakinggan at nababasa, yan po ay day of the Lord. Then the second, the promised kingdom. Okay? The promised kingdom. Ano po ang sabi ko?